Hello and welcome sa Changed by Faith, powered by MX3. Kasama po ninyo Cheska San Diego Bobadilla, at sa channel na ito, sa segment na ito, pag-uusapan natin ang mga kwentong buhay na binago dahil sa kanilang pananampalataya. So baka meron tayong makuha at kapulutan ng magandang aral. So unang-una po nating guest ngayong, privilege tayo na makasama ang isang fashion icon. Kasama natin ang isang world-class designer, isang pangalang tumatak na sa maraming henerasyon. Pero batang-bata pa ito, ha? Hindi natin sinasabing matagal na. Pero sa ningning ng mga naranasan niyang ningning ng mga liwanag, mga ilaw ng runway at ingay ng mga palakpakan, sa mundo na tutok ang mata sa kanyang mga obra, mayroon siyang natagpuang mas mahalaga pa pala. Yan ang ating alamin. Kasama natin ang walang iba kundi si Mama Renee Salud. Mama Renee, welcome! Wow. Congratulations sa inyo. Ito pala, pilot episode. Yes, at ikaw ang aming Talaga? pinakaunang... Huwag niyo akong sisisihin, pagka hindi ito nag-click. pinakaunang panauhin kasi alam namin na marami kang masashare sa amin din. I'm na so mga honored naman. experiences. It's my privilege. Anyway, magaling naman kayo eh. Kaya yan. Ayan. So, bukod sa kwentong buhay na i-share mo sa amin ngayon, so ano na ba pinagkakaabalahan ngayon ng Mama Renee Salud? Kung ano yung pinagkakabalahan ko nung araw hanggang ngayon dito pa rin. Kasi, unang-una, I have to sustain yung pagtulong ko sa mga tao na kailangan ng hanap buhay. Ano bang kailangan hanap buhay na kaya kong ibigay? Siyempre, bigyan sila ng mga tahiin at mangontak ng mga clientele para merong maipatahid sa mga tao. So, ganito pa rin sa awa ng Diyos at talagang kahit na palang hindi mo hingiin, alam ng Diyos kung ano kailangan mo you know? And because of that, ayun, busy pa rin ako sa paggagawa ko ng mga damit. At ang maganda kasi ngayon, ang daming mga shows na ang gumaganap o lumalakad sa entablado ay ang mga matrons, yung mga may salapi. Oo. Tapos na naginip ng bata pa sila na maging isang fashion model or makita sila sa paglalakad sa entablado, sa pagrarampa. At ngayon, dahil meron silang salapi na ngayon at meron kakayahan na sila, afford na. Eto na. Sila na ngayon ang mga nagiging star sa rampa. Katulad ng kunwari, si Mrs. ganito, okay, sasali ako dyan, magpapatay siya ng damit. May mga nagpapatay nga, gusto 3 beses pa nga magpapalit O di syempre, bentahe sa designer yon. And then, at the same time, sila na din ang marketing ng shows. So, nakakasiguro ka na meron ka ng audience. Di ba? Yung importante sa fashion show So, yun, medyo ngayong buwan na ito, I have one in Mindoro. Ito yung mga public officials, mga distinguished ladies of Pinamalayan, Mindoro. Rojas Mindoro. Tapos I have one sa yung May Kawayan Jewelry Association. They're producing the show. Pero, syempre, alangan maglakad sila na naka-jewelry lang. So, kailangan nila damit. Matchy sa kanilang jewelry. Yes, exactly. So, yun. Ang dami nila. Siguro mga 40 sila. Wow! Oo. Tapos, then, I'm leaving for LA ngayong November 19. I'm doing a show on November 23 sa Los Angeles, sa Indigo Hotel. And again, of course, doon talaga, dito, nakafocus talaga kami dito sa promotion ng Philippine culture, traditions, and Philippine designs. Philippine designs. Kaya, pero syempre, may kasama pa rin doon
na mga muses. We call it the muses. Pero parang hindi ma-antagonize sila na sabihin mga matrona. Siyempre pag sinabi Sila yung mga matrona, models ngayon. models sila ngayon. Okay. The new models, ganon. And, ayun, kasi we put up a portion doon na ang aking sinabi doon tribute to the Filipino women. So, karapat-dapat lamang sila lalakad doon. So far, ngayong November, yun ang pinagkakaabalahan ko. In December, hindi pa binibigyan ng Diyos sa akin kung anong gagawin ko. Darating pa rin yan. So, ngayon very busy pa din, very in demand pa rin ang Mama Rene Salud, di ba? Yeah. Pero para sa mga hindi nakakaalam, kasi yung pangalan resounding pa rin hanggang ngayon, kahit na yata dumaan yung millennials, Gen Z, Gen Alpha na daw, Mama Rene ang susunod, mananatili yung Rene Salud kahit na marami ng mga available ngayon na designs and designers. Naku, 1 million ata ang mga designers na ngayon. Pero saan ka nagsimula, Mama Rene? Alam mo, nag-umpisa ko, ito, sabihin ko na kung ilang dekada na ako dito. Siguro mga 5 decades na ako dito. Kasi 70s yun Okay. I remember doon. Pero nung 60s, pag-graduate pa ako ng high school noon, so nag-college ako. Pero 1 year lang ako sa college kasi dahil dala ng kasalatan ng pera. Okay. Walang salafi. Anong kurso? Architecture. Tapos, after 2 years na nag-aaral ako, sabi ko, sa magulang ko, huwag na muna, kawawa yung mga ibang kapatid ko kasi pag nagpatuloy ako, pinilit nila ako, yung ibang mga kapatid ko, mahihinto na pag-aaral. 8 kami. So, tapos ngayon, yung susunod sa akin, college na rin. So, yung susunod, malapit na rin. Sabi ko, nako, i-concentrate na lamang nyo doon sa mga iba kong mga kapatid and then I will go on my own. Biglang naninirahan lang ako dito sa Manila, dito sa mga tiyahin ko. May pagka-social climber siguro ako. Dahil enjoy ako manood ng mga magazines sa mga sosyalan. Okay. Makikita mo dyan mga litrato nila ng mga fashion shows nila Pitoy Moreno, nila Ori Alonso, ni Ramon Valera, Ben Farales. At nakita ko, ay sandali. Parang gusto ko rin atang maging ganito. Okay. Kaya, although, alam mo, nung nasa high school ako, mahilig na akong magbuklat ng mga moda, ng mga fashion pages, ng mga liwayway, bulaklak, yun ang mga magazine ng araw. Tapos ngayon, hilig na ako manood ng mga Flores de Mayo, Santa Cruzan. Siyempre, andun yung mga gowns. Saka pag may mga reyna sa amin sa mga probinsya, andun ako kasi ang liit ko pa doon. Pero nakikipagsiksikan talaga ako para lang makita ko yung So, palagay ko bata pa ko talaga, inclination ko na talaga maging dito sa field na ito. At siguro, binigyan na sa akin ng Diyos talaga ito na ito ka, ganito ka, ito ang gagawin mo. Oo. Alam mo, I could feel it that way. Kasi I never thought of other career na papasok ako. Actually noon, ang sabi ng nanay ko noon, mag-teacher ka. Kasi alam mo naman sa probinsya, pagka medyo bading, medyo soft, teacher agad. Sabi ko, naku, wag na lang ako mag-teacher kasi pag nag-teacher ako, baka reprimanded ako lagi sa office ng superintendent. Dahil madala ako matukso. So, sabi ko, wag na lang. Sabi ko, ganon. I'll think of something na lang that is fitted for my personality at saka yung aking thinking. And then, sige, sabi yung ganong ate ko, kumuha ka na ibang kurso. Sabi ko, fine arts. Kasi nga related sa pagdodrawing yun Naku, during that time, pag fine arts ka, wala kang pera. Wala daw kikitain mo. Wala talaga. Kasi lalo pat hindi ka anak ng mayaman, mabubuhay ka kung may mga connections ng family mo. At magastos din. Super. Sa materials pa lamang. At saka hindi ka kailangan supported ang pagkain mo, ang tirahan mo, etc. So, sabi ko, ano na lang, sige, mag-compromise tayo. Ano na lang, medyo practical art na lang. Okay. So, ano ba ang practical art? The fine arts. So, architecture na lang. Kasi at least I could
could be a draftsman. Mhm. Kikita na ako doon. Pero at the same time, Design. drawing pa rin. Okay. Ayun, sige, okay. Pinasok nila ako. Nakakaloka. After 2 years, naramdaman ko, hindi pwede ako magtagal dito. Imagine ha, pag nasira na yung iyong papel Plate mo. sa plate mo, Oo. konting sira lang na ganyan, yung pagkain mong budget ko sa pagkain, wala na, doon Wala pupunta. na. Oo. Sabi ko, sige, may utak ka nga, pero wala ka naman laman dyan. Ulcer ang aabutin mo. Hanggang sa yun nga, again, going back to my story, no, biglang ang lakas ng loob ko. Wala naman akong personality nun. All the way from the province ba naman, 2 years ka pa lang sa Manila. Biglang tok. May pangalan ng department store ng Bellas, Belas. Noong araw yung Bellas, isa sa pinaka-bongga. Lakas sa loob ko, bongga agad. Kalaban ng Rustans, So, Aguinaldos. high-end to. High-end agad. At ang mga Okay. tela doon, mga imported na mga lace galing sa Switzerland, sa New York, sa Italy. At ang mga kliyente nila doon, sina Mrs. Marcos, pero senator pa sila noon. Okay. So, sabi ko, ay, bongga naman itong tindahan na ito. Di ganyan ako, namangha ako. Pero sige lang, pagpasok ko ganyan, in broken English, nag-apply ako, na-interview ako. Tapos, nagkataon taga Batangas kasi, yung may-ari. Siguro, nakita nila yung enthusiasm ko, nakita nila yung confidence ko talaga na, siguro, sige nga, kuhanin natin ito. Ayun, pagpasok ko naman doon, tinanggap naman nila ako. Tapos, then the following day, report ka ha. Anong in-applyan mong trabaho? Fashion designer. Ang lakas ang loob. Na wala ka kasi- experience. Kasi yun ang nakalagay doon sa wanted. Sa Kasi hiring. pwede pa noon di ba? So, pag naghahanap ka ng trabaho noon, di tulad ngayon, hindi na talaga Mag-email ka wala ngayon. na. Again, iba na. Noon kasi noon, yun, so wanted, whatever, na doon. So, ayun, the following day, pasok ako ngayon. Designer na ako. Parang Pitoy Moreno na Officially. Oo. Pero sabi ko, saan ang office ko? Doon sa bodega. Ganito ba ang buhay ng designer? Pagdating ko doon, asan ang table ko? Wala kang table. Ang gagawin mo, magliligpit ka dyan ng mga tela, ipapatas mo sasalansanin mo sila according to fabrics, according to colors, at basta't ganon. Sabi ko, at lilinisin mo ito. Kinakailangan ito ang iyong project. Di syempre, yung dream mo parang gumuho na ganyan, ano? Sige na nga, nandito na din naman ako. So, I did it. Tapos, ayun, tinuturoan naman ako, ito yung linen ha, ito yung silk, ito yung ganon. So, natutunan ko lahat yun doon. Nung una, may resentment ako. Then, nung bandang huli, nung na-realize ko na, I learned so many things from there. Talbog ko pa ang on-the-job training talaga. May bayad, may sweldo ka pa. 2 pesos a day. 2 pesos a day. Kasi noon, 4 pesos a day ang minimum. Okay. Oo. So sa 2 pesos, pagka kakain ka sa karinderya, mga 20 pesos meron ka na doon. Pwede ka na kumain doon. Okay. Kaya okay pa rin, nakasurvive. Pero siyempre ang damit, hindi bongga. Mayroong 2 pairs lamang ako ng slacks na khaki. Tapos, ang shoes ko, kung natatandaan ko, parang balat naman, pero ang alam ko, parang may hangin na pumapasok na sa ilalim. Parang pudpud na. So, ayun. And then, from there, everything started that way. Then, eventually, nung nalaman naman na siguro, tinest nila yung aking patience, perseverance, yung talagang hard work, discipline. Siguro, nakuha nila yung mga qualities na yun sa akin nung kabataan ko noon. At the tender age of 17 years old ako noon Kasi in the province, pwede ka mag-graduate ng 17. 15. Tapos, at 17, dalaga ka na. Pwede ka na talaga magtrabaho. Oo. So ngayon, yon, and then nilipat na nila ako salamat, bibigyan ako ng magandang
lugar. Tahian. Okay. Sa mga cutter. Oo. And then, yan, dito ka. Manang Simang. Tuturuan mo siya ngayon, gumawa ng pattern, tusan mo siya kung anong mga gagawin. Then, well, I'm so grateful for that. Kumbaga na-promote ka na, Mama Rin. Na-promote na, pero yun, mananahe, hindi pa designer. Hindi pa designer. Okay. And then, siguro mga after a year or two, doon nila ako dinala doon sa reception area where I could talk to the customers. Okay. And then, Ma'am, ito maganda sa inyo, gano'n. Yan. And then after that, yun, nag-umpisa na ako magkameron ng mga sidelines, nananahin ako sa bahay. Naumpisahan ko na yung aking business. Kailan ka officially nagkaroon ng unang-unang official na design na ginamit sa mall, sa market? Sa market, yung mga siguro yun na nga. Kasi, namit ko itong mga client nito doon sa department store na yon. I started with one Chinese family at saka one Filipino family. And then, eventually, hindi na sila nagpapatahi doon sa shop na pinapasukan ko. Ang sama na ginawa ko nito. Ginawa nila, binubulungan nila ako na, pumunta ka na lang sa akin, pagtahi mo na lang ako. Sukatan mo na lang ako sa bahay. Imagine na, after office hours nun, kasi lumalabas naman ako doon, mga 6 or 7. So after that, pupunta na ako doon sa bahay ng customer, doon na ako magsusukat, magdi-design. And then may mga sisters naman ako na nakakatulong na sila sa mga needleworks, yung mga other things na pwedeng sila ang gumawa. So, yung cutter namin, yung mananahi namin, pumupunta ako doon para sa bahay din niya, from customer to mananahi, printing, gano'n. And then, at the middle of the night, nasa kalye pa ako, nagtatrabaho pa akong gano'n. Pero I enjoyed it. Alam mo, ngayon ko na-realize na hindi pala mahirap maging mahirap. Doon ko nakita yon. Ang ibang tao sinasabi na kawawa naman yung gamit. Sabi ko, parang hindi na ako naaawa ngayon sa mahirap. Kasi for as long as nag-i-strad ka na magtrabaho, hindi problema ang pagiging mahirap. Marami kang opportunity makikita. Exactly. Your challenge, pero after na pinagdaanan mo yung mga challenges na yan, you will appear triumphant. Ako ang nagwagi. Sa-success ka, sabi nga. Ganon. Oo. Kasi kapag halimbawa ikaw, it was given to you in silver spoon, in silver platter, parang ang dali-dali ng buhay, parang hindi mo masyadong na-cherish, hindi mo masyado nabibigyan ng value. Unlike yung pinaghirapan mo na madaling araw na, nasa kali ka pa. Then the following morning, papasok pa sa trabaho. Parang kita-kita mo yung pagod mo doon. Pero, yun, after that, may narating yung pagod mo yun. Kailan ka nag-umpisang sumikat, Mama Rene? Sumikat pa ako? Oo naman. Hanggang ngayon. Okay. Primero kasi, shop ko, nasa dapitan. Yung dapitan ko noon, dahil sa ba't ako nagpunta doon? Well, may kasama na din kalandian. may nakilala akong isang head ng gang war. Gwapo, sexy, tagang macho. Kasi, syempre, ako nang feeling ko, magiging tagapagtanggol ko ito. Parang gano'n ako, Parang, siyempre tao ko naman, na in love ka rin naman doon. So nagtayo ako ng shop yung malapit sa bahay nila para kahit bubungan lang ng bahay nila, maligaya na ako nakikita. Ngayon, nakakita ko ng pwesto doon along dapitan. Ate, ang dapitan nung araw. Pagdating na kunwari, ang ulan, buti nga kung mga undoy ang ulan noon, hindi naman ganun, mga kung ano na lamang ulan. Ang tubig hanggang bewang na kaagad. At lahat ng mga dumi nakakaalat na dyan. So ang shop mo, may tubig na kaagad. Underwater ka na kaagad. And then, pagdating ng gabi, pagkakalmado naman ang ulan, maririnig mo lang, nagbabarilan. At ang mga gang wars. Ando sa umaga pa, nagsasara ka na. So in other words,
wala akong nagiging masyadong clientele Lugi. doon. Eventually, hindi na ako makabayad sa aking binabayaran na pwesto. Pinalayas na ako. So, siyempre masama ang loob mo. You imagine you were thrown away. Pero eventually, naramdaman ko, okay lang pala. Kasi nakakita ko ng shop ko sa E. Rodriguez. That time, ang E. Rodriguez, medyo, hindi naman social, pero may class naman ng konti. Ayun, nakapag-umpisa na ako doon kasi nawala ako sa mga nagbabarilan na yun, etc. So may mga client na nagpupunta doon sa akin. Then, ayun, medyo may mga nakahalubilo na ako mga press people. Tapos naumpisahan ko ata sina Tita Ernie Shoko ng Mod Magazine that time, sina Ricky Roll ng Mr. and Miss Magazine, saka yung mga Tapan Brothers, na natulungan nila ako na sa mga advertisement publicity. And then, noong mga siguro mga 70 something, mga 75, medyo may nakakapunta na sa akin mga kolehiyala sa shop ko. Kasi natatandaan ko na ang aking dinamitan noon sa beauty contest, doon nag-umpisa lahat. Sa beauty contest na yun, si Secretary Wanda Tulfo. Sumali siya that time, ako nagdamit. So, parang doon nag-umpisa yung aking pagkamulat dito sa industriya na yun. Then, pero syempre, hindi ko naman kinasikat pa agad yun dahil syempre, bago pa lang ako noon eh. Then, as time goes on, parang naging passionate na ako. So, hanggang nung mga bandang 1977, nadamitan ko ngayon kasi tulong na din nga ng mga press people sa akin, mga kaibigan ko, nakakuha na ako ng mga magagandang mga candidates sa beauty contest. Sina Ana Lorenquil, nanalo agad sa Philippines Universe. Tapos meron akong isang bata na 16 years old noon, si Dorothy Bradley, nanalo siya ng Miss Young Philippines. Pagdating sa abroad, first runner-up agad. Yun, nag-umpisa na, nagkameron ako ng publicity kasi that time, kukunti pa ang TV shows, dadalo pa ata yun o tatlo, whatever. Pag na-TV ka, nakita na yung damit sa kahit na hindi maganda, kahit maganda, may pangalan ka kaagad. Tapos pag na-dyaryo ka, syempre nanalo sila, front page. Di kasama doon ang pangalan ko. Doon nag-umpisa ang lahat. Oo. Ano Mama Rene ang tinuturing mong highest point ng iyong career at saka lowest point ng iyong career? Alam mo, hindi ko maisip ang lowest point kasi nga, since I started, struggling talaga ako eh. Kaya, yung highest, yung lowest na yun, parang ganun lang. Yun yung may struggling Tuloy-tuloy days. lang. Parang ganun eh. Yung highest point of my career, actually, alam mo, syempre, nung naramdaman ko na natutuwa ang mga kamag-anak ko, mga pamilya ko, sa nakikita lang nasa dyaryo na ako. Tapos, and then, ang highest ko talaga, nung makita ko na yung mga kapatid ko, maganda na ang posisyon, nag-aral na sila, graduate na sila, then nagkapamilya na sila, and then yung mga anak nila, nadadala sa mga exclusive schools na. Sa akin kasi, yung success ng ng kapamilya ko, doon ang feeling ko na successful ako. And that's how I consider my highest point. Kasi yung mga nakikita, yung mga ginagawa kong mga show sa abroad, yung mga yan sa Malacanang, kasi kung saan naiimbita ako mag-fashion show niya, katulad na kinabolkya noon pag napunta dito. I mean, it's just part of my career as a designer. Pero yung as a person, yung makita ko yung mga kapatid ko na umalsang ganon sa buhay nila, na nakita kong pwede kahit wala na ako, na I think that's the ultimate gift sa akin ng Diyos. Ultimate joy and ultimate wish mo. Yes. So, tingin mo ba, Mama Rene, natupad na yung wish na yan? Palagay ko naman. Kasi nga, at my age, at my age sa ganito, okay na ako dahil
maganda na yung mga kapatid ko, iba nasa abroad, tapos mga pamilya nila, mga anak nila, magaganda na mga careers, may mga career sila. Okay na ako. Tapos yun, may mga properties naman na hindi ko masasabihin na nepo baby ako na maraming career. Hindi. Happy naman ako dahil alam ko na pagtanda ko, may titirahan ako, meron akong kung may pag-aaliwan na ako, uwi ako ng Batangas, pwede na akong, may pupuntahan na ako doon. Mga happiness na yun sa akin. And then, kasi di naman ako nung araw nag-aspire talaga na maging super millionaire I mean, marami akong mga best friend na naging super millionaire katulad ni Ricky Reyes. Talagang focus talaga na magpayaman talaga. So, ngayon, hindi naman ako ganun ang thinking ko Basta thinking ko lamang yung pamilya ko is ma-upgrade ko ang kanilang kabuhayan. Happy na ako doon. So, yun, happy na ako. Ano ang sekreto ng Mama Rene? Bakit happy ka all throughout these years? Nasabi mo nga, may struggle pa rin, tuloy-tuloy ang struggle, pero andito ka pa rin, nasa limelight ka pa din. Bakit nga ba? Alam mo, unang-una, I'm so happy that maaaring, ayoko ko namang sabihin na ito cliche, na I found my Lord in me. Well, ito nakakatulong talaga. Kasi, ang aking kasing mantra sa buhay ko noon, parang lagi tinatanong sa akin, anong magiging advice ko? So, number one, know yourself. Tapos ngayon, be honest with other people, love people, and above all, prayers, a lot of prayers. And then, have a very strong faith with the Lord. And that I think yun ang naging guide ko sa aking buhay. And because of that, parang it's easy to be happy. Pagka ganoon, wala kang kinikimkim na sama ng loob. Mahal mo ang iyo kapo kahit inaaway ka nila. Siyempre, dito sa karir dito, hindi mo mawawala din yung inggitan. Kahit nga kumisan ako, sarili ko nga na pagka may ungus sa akin kaunti, may inggit agad sa akin pero biglang papasok sa isip ko, ay, may inggit na naman ako, ayoko nito. May mga ganun ba ako? Sa height ng career mo, Mama Rene, nandun nga yung flashing of lights, di ba? Ang palakpakan, ang glamour, ang glitz and glamour. Paano mo nakita si Lord? Bata pa naman ako, pamilya namin, kahit sa aming paghihirap, lagi kami nakaangklat sa Diyos. So, foundational Talaga ito. Talagang foundation namin is Catholicism. I mean, the Roman Catholic. We were born with it. That's why, doon, ang faith talaga namin na-develop because of our trust in the Lord. Tapos nakatutok kami sa Kanya. And then, what we learn from my faith, which is the Roman Catholic, na-adapt ko naman yun sa aking pang-araw-araw na buhay. And then, kasi noon, this is na paninira sa Catholic. Noon kasi, especially during that time, I remember very well na parang we do not talk too much about the Bible. Wala akong masyadong nalaman tungkol sa Biblia. May natutunan kami, pero basic through catechism, no? And then noon, kasi, lagi namang, every Sunday talaga, I go to church, tapos I tithe, and then, feeling ko, banal na ako, Okay magaling na na ako because natulungan ko na ang parents ko, tapos nagbibigay na ako ng hanap buhay sa mga mananahe. I mean, feeling ko okay na akong ganun. Pero parang may feeling pa rin ako na there's a vacuum in myself. Parang may kulang. Parang may kulang, no? Sabi ko, sandali, bakit ganito? Parang malungkot pa rin ako. Dapat magsaya na ako dahil na-achieve ko na yung gusto ko. Hindi ko pa naman na-achieve fully, pero I'm going up there na. Kita ko na yung pagtaas ko
Sabi ko, bakit ganun? Then, one time, itong kaibigan ko si Teng Roma, isang hairdresser na best friend ko nung araw pa hanggang ngayon, sabi ko, halika man, punta tayo sa CCF, Christ Commission Fellowship. Tapos sabi ko, Ining, palagay ko naman, hindi ko na kailangan yan, no? Kasi every Sunday, nagsisimba na ako, ganon. Sige na, subukan natin. O sige, punta tayo. Pagdating namin dito pa ang CCF hindi folk arts, itong katabi, ang Sa PICC. convention PICC, sa isang room. Mhm. Pagpasok ko sa room na yan, nandun sina Nestor de Villa, nandun yung mga sina Rosa Rosal, yung gano'n, no? Tapos, then, okay lang, nagmamasid-masid ako. Tapos, mami ako, nagkakanta, ang ganda ng mga kanta. Nakita ko, kumakanta na rin ako. Tapos, mami ako, nakita ko, tumutulo ang luha ako. Sabi ko, what's happening to me? Di ganon. And then, lahat ng mga sinasabi ng sermon, nagsisingkin sa akin. Parang kinakausap ka. Oo, parang daman-dama ko, no? Sabi ko, oo nga, no? Then, okay, natapos yung, yun, kain na kami, as usual, pagkakatapos ng fellowship, kakain. And then, the following weekend, sabi ko sa friend ko, anong oras tayo aalis? Ako na nag-aaya. And then, kasi parang doon ko naramdaman na I had to learn so many things pala about the words, about the teachings of the Lord. Mas malalim mo bang nakilala? Mas malalim ko nakita. At mas madali akong maka-comprehend, madali akong maka-discern ng what is right and what is wrong. And kasi may mga gusto kong mangyari sa buhay ko, yung pala mali. Tapos because of my knowledge, nagkakameron ako ng magandang discernment ng the bad and the wrong, and the right and the wrong, ganon, no? And then ayun, it all started there. Although andun pa rin ako sa pagiging Roman Catholic ko. Nagsisimba pa rin ako. I still go to church. Lalo pag nasa Rome ako, lagi akong araw-araw nandun kami sa Roma, sa mga churches doon. Tapos kasi nga ako itong fellowship na ito, ang dami kong natutunan. I am so indebted to them dahil marami akong nakuha para sa sarili ko at na-i-share ko sa ibang tao. Pero ako, indebted din ako sa Roman Catholic ko because my foundation is because of my faith to the Roman Catholic Church. Sa mga books sa Bible, Mama Rene, si Apostle Paul, di ba Huwag sabi mo ako niya? tatanungin sa ako ang mahina ang memorization ko dyan. But Hindi naman. anyway, sige, Pero sabihin mo sa akin. May storya siya, may sinabi siya Oo. na naranasan ko na ito, naranasan kong marami akong, I Yes. am in plenty, Yeah, I am of course. in lack. Oo. Naranasan ko na itong Saul pa siya noon. Pero this will not surpass Oo. yung experience kong makilala ang Panginoon. Nasabi mo na rin ba yun sa buhay mo? Well, yeah. Subconsciously, I said that. Kasi nga, marami nga akong, as I've said, na hindi ko alam na kasalanan na pala yung ginagawa ko. Pinagtatanggol ko pa. Kasi akala ko tama lang yun eh. Tapos, katulad na lamang itong pagiging kabaklaan. Inaamin ko, bakla ako. I mean, hindi naman sa pinagtatanggol ko ang pagiging bading. Pero, parang, andun yun eh. Nung bata pa ako, imagine, at 3 or 2 pa nga lang, alam ko na babae ako eh. Yung may ganung feeling, no? So ngayon, sabi ko, hindi ko ginawa ang pagiging bakla ko. Hanggang sa lumalaki akong ganon, hindi naman ako talaga natutong umibig sa babae. Ang masama pa nito, sa lalaki pa ako umibig. So ngayon, parang
pinagtatanggol ko yung aking feelings na pagka meron relasyon sa lalaki, Mhm. gano'n. Then, eventually, naramdaman ko na wag na lang. Na eventually, nagdasal ako, sabi ko, Mhm. Lord, puwede po ba na maalis mo sa akin yung urge ko na pag nakakita ko na lalaki, madala ako sexually sa Mhm. kanya. And then, eventually nawawala. Hindi ko alam kung because of my age or because of my faith or because of what I have prayed for. Hindi ko alam bakit biglang nawala yung aking urge at Mhm. saka sa yung tukso ko sa lalaki, Mhm. parang madaling mawala. Dinasal mo na rin yun. Dinasal ko na rin yun. Mhm. Kasi nga, nung inaamin ko, after the act, Mhm. I feel so remorseful. So, sabi ko, Mm. Lord, parang namang kala ko mag-e-enjoy ko. Bakit may guilt, Siyempre, diba? during the act, you enjoy it. But after? Pero after that, sabi ko, siyempre, I was praying a lot. And then, I go to Bible studies. Mhm. Parang sabi ko, napaka-fake ko naman, napaka-plastic ko naman. So, ewan ko kung i-attribute ko ito, yung pagkawala ko ng urge ko Mhm. sa na yung nagkameron ako ng prostate. Mhm. Kasi once you have the prostate, nawawala ang sexual drive nawawala. Mhm. Kaya although hindi naman nagiging malignant, hindi naman cancerous, pero the prostate is there. Mhm. Tapos inaalagaan naman ng aking doktor. Pero ang magaling kasi doon, yun, ang sabi sa akin ng doktor, pagka ikaw nagkameron ng ganyan, mawawala na yung iyong libog. So talaga, Baka answered prayer, Mama Rene? Ganun na nga. In a way? I would think it that way. Oo, then, kaya ang magaling doon, madali ako makaiwas sa tukso. Mhm. That is what I'm happy about. That, kahit anong gwapo, syempre, mga paligira ka ba ng mga male models. Artista pa, di ba? At saka syempre, mga mismo, magpapakita yung gila sa'yo. Mhm. Wala lang. Hindi naman siya ako naging suplada, pero parang wala Kasi iniisip ko na naman, eto na naman ako, kakasala na naman ako, ano na naman ako, parang guilty na naman ako. So, wag na lang. So, since then on, parang naiwasan ko yun. Naiwasan ko yung buhay na yun. Although nagkameron ako ng live-in partner, hiniwalayan niya ako ng siguro mga last May, ganon. We've been together for 8 years. Alam mo, yung aming relasyon, nung first, siguro, inaamin ko naman, nung first year, parang may spark. Tapos may temptation. Alam mo, habang nagtatagal, nandyan siya. Pero wala akong, it's not gana The word is not gana Parang, hindi ko na hinanap And then, kahit nandyan siya, I love his company. He's so sweet, he's so nice. I sent him to school, tinulungan ko siya na ma-asenso niya buhay niya. Kasi nung bandang huli, nung siguro mga 6 year namin, nisip ko sa sarili ko na, kawawa naman ito lalaking ito. Paano, what if kung gusto niyang magkameron na ng pamilya? At my age, hindi ko naman, syempre, mapoprovide yun, di ba? Hindi naman ako pwede mga anak. So, tapos sabi ko, hindi ko naman siya mapibigyan ng mana dahil syempre mahiya ako sa mga kapatid ko. Imagine, i-share ko sa ibang tao yung kabuhayan ko. And then, tapos kung may bigay mo ako sa kanya, not good enough para masustain ang kanyang future. So you set him free. So, nung umalis siya,
wala akong sakit ng loob. Wala akong sama ng loob. Unlike before, nung when I was younger, talagang seloso, tapos possessive, tapos hindi ka pwedeng tumingin sa babae, sa bakla, or whatever. Eh ngayon, hindi. Sige lang, ganun lang. So, yun, those are the things na naramdaman ko Na na nagbago. nagbago. Oo. So, Mama Rene, sa lahat ng kinikwento mo, no, sa sex life, sa Mm-mm. love life, Mm-mm. career, pera, at kung ano-ano pa man, kinaya mo dahil sa Panginoon. Dahil Yes, nakilala very mo siya. much. Oo. Oo. Talagang, alam mo, I would like to share talaga na lahat ng bagay dito sa mundong ito, ang Diyos pa rin talaga ang nag-o-orchestrate kung ano mangyayari sa iyo, kung ano gagawin mo sa buhay. Hindi, maaring sa sarili mo sabi ko, kaya ko to. Hindi Hindi rin. Andun pa rin yung Diyos na talagang gagawin niya yun para sa iyo. That's my belief. I don't know with other people, but that is my thinking. Mama Rene, kapag face-to-face, halimbawa kaharap mo si God, anong sasabihin mo sa Kanya sa mga oras na to? Oh, thank you. You made me who I am. You until now, you're there na siguro kung gusto mo nang matapos ako dito sa aking career na ito, gagawa ka na ng way na mag-exit na ako gracefully in health and in career and everything, kasi alam ko na andyan pa ako dahil may mission pa ako para sa iyo. I'm doing it, well, of course, sa sarili ko. Napaka-hypocrite ko naman, hindi ko masasabi na ginagawa ko ito para masenso ang sarili ko or makilala ako, maging known ako, etc. Pero I'm doing this talagang because I think this is an assignment for me. I was made to be a fashion designer. I was given this talent, and this has to be shared to not only to the customers, but also to these people, these mga mananahi, these who don't have jobs, na tulungan mo sila, turuan mo sila, and then ibahagi mo kung anong kinikita mo sa kanila. Mensahe niyo, Mama Rene, sa mga nanonood sa atin, nakatutok sa atin ngayon na nagsa-struggle, may mga cravings pa sa mga bagay na sinful, sabi mo nga, at may mga pangarap pa sa buhay na tingin nila parang ang layo ko pang maabot. Ang masasabi ko lamang is, hang on to the Lord. It's always like that. And then, tayo tao, natural lang magkakameron ng mga sins in our lives. Pero, lang yan, ipanalangin mo yan sa Diyos, eventually, matutulungan kang ma-ease out at maalis ka dun sa kinaroroonan mo kasalanan. Marami kasing, alam ko na ang hirap, lalo pa yung kunwari, you're living in sin with the person you really love most. Ang hirap noon, talaga mahirap yun. Pero dasal lang ng dasal, as you go on with your prayer, matutupad at mangyayari lahat ang gusto mo dapat mangyari. God is there forever. At sabi nga, Mama Rene, di ba, sa Bible verse na Philippians 4:13, I can do all things, di ba? Through Christ who strengthens me. Yes. So pag hindi natin kaya, Lord, help me. Ikaw na bahala. Ganon. Talagang ganon. Oo. So, marami tayong nakuha na mga inspirasyon at aral sa buhay ni Mama Rene na hanggang ngayon ay nasa highlight pa rin ng buhay niya. So, I think marami pang gustong ipagawa si Lord sa'yo. Marami ka pang mai-inspire. Maraming salamat po. Anytime. It's my honor to be here. So, nakasama natin ang fashion icon na si Mama Rene Salud. Once again, Mama Rene, maraming salamat. This is one of the best moment of my life that I was able to express my feelings for the Lord through you.
Mhm. At marami ang na-inspire na mga nanonood sa atin ngayon na kahit na duman sa struggle, sabi mo nga, hirap man yan ang buhay, mga career na pinupursue, may problema sa love life, sex life, o kung anumang portion ng ating buhay, I can do all things through Christ who strengthens me. Yan ang Yes. lagi nating tatandaan. So once again, nakasama po natin ang fashion icon at nilibot na yata ang maraming bahagi ng mundo at ipinakilala ang design ng Pilipino. Mhm. Pero audience of one. Kay Lord pa rin siya. Talagang sa Lord talaga. Nagpapakitang Yes, gilas. kasi naniniwala ako na I was given this talent because through fashion, I could share. This is how I will serve my country, to promote our culture through fashion. Mhm. And because it was assigned to me by my Lord. Mhm. Maraming salamat at kami proud na proud sa Mama Rene Salud. So yan na po muna ang ating kwentuhan ngayon. Abangan ang susunod pang mga magigest natin dito at magkikwento ng kanilang buhay at kanilang pagbabago sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Dito po sa Changed by Faith, kasama natin ang MX3 na